dito sa pitong gatang sa tabi ng buyan. Mga kasaysayan na kung nalalaman, ito ay hindi chismis na pag-uusapan lang. Yurleo, walang labis, walang kulang. May isang munting tindahan sa bukana ng buyan at sa kanto ng kalye ng gatang. Dito ay nag-uumpukan ang ilang pilyong istambay na walang hanap buhay kundi ganyan. Ito Okay. ay di chismis. Okay, magandang hapon po sa inyong lahat, ano? At syempre, andito na naman po ang inyong lingkod, si Ed Rosales po sa Wow Action Balita, no? Magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao. Sa lahat po na nakikinig sa programang Wow Action Balita, magandang hapon po. Lalo po yung mga migrante manggagawang Pilipino na nasa ibayong dagat, magandang hapon po. At syempre, tayo po ay humingi po ng paumanhin, ano, sa ating station manager sapagkat 2 araw po tayong may karamdaman. At kahit na po anong gawin natin, talagang sumusuko yung katawan natin sapagkat andyan lahat, masakit ulo, masakit ang mga kasukasuan, lahat ay sumakit po, no? Sabi po natin ay talagang ganyan lamang po ang buhay ng tao. Minsan maganda po yung pakiramdam, minsan naman hindi maganda. Kaya po humingi po tayo ng pasensya sa ating mga listener at saka yung mga manonood, ano? At yung mga regular po nating mga talagang diehard doon sa Wow Action Balita. At siyempre tayo po naman ay mamaya po ay tatalakay po tayo doon sa isyong inilapit po natin doon sa NCRPO. Yung si Christine, ano? At yan po si Christine ang hinuli po yung kanyang boyfriend, pagkatapos ay pinatutubos po yan. Pinatutubos at pinagbabayad ng halagang 30,000 o hanggang 50,000. Ang nangyari po, dahil wala pong pera si Christine, 5,000 lamang po yung na-produce niya. Ang pinakamabigat, naibigay po yung 5,000, pero yung po na mga kanyang iPhone, yun po yung kinuha din. Kinuha naman po halagang 18,000. Yun ay kanyang regalo sa kanyang mga kaibigan. At yun po yung sinamahan po natin nung araw po ng katapos nating ma-interview siya, kinabukasan po ay sinamahan po natin doon sa tanggapan ng PIO ng NCRPO. Sapagkat gusto po natin ay malaman po natin kung bakit ganun ang ating mga nagiging ugali ng ating mga kapulisan. Kapag wala naman pong mga violation o yung kaso, pilit pong kinakasuhan. Paano pa pong magtitiwala yung taong bayan sa ating kapulisan kapag ganun na lang po ng ganun ang nangyayari po sa ating kaliwat kanan na po. Pasay, Parañaque, Maynila, Quezon City, sa lahat po ng lugar dito sa Pilipinas. Kung hindi man PNP, sundalo. Kundi man sundalo, congressman, senador. Anak ng pating talaga, oh. Hindi na malaman ng taong bayan kung saan po sila susuling, kung saan po sila hihingi ng tulong sa mga pang-aargabyado na ginagawa ng ating mga kapulisan, ng ating mga senador, ng ating mga congressman, barangay captain. Ano na yan? Yan po yung ating panawagan, ano, sa ating mahal na presidente. Yung tuwid na landas po niya. Maging sa Maynila, yan din po ang pinatutupad. Tuwid na landas tungo sa maunlad. Pero ano nangyayari? Yung ating kapulisan, na siyang inaasahan po natin na magbibigay ng proteksyon sa ating mga kababayan. Maging sa akin, sa ating lahat. Sila po yung laging
na-involve sa iba't ibang kaso. Harassment, hold up, lahat po yan nangyayari. Bakit kaya? Hindi naman pwedeng sabihin na mababa ang sweldo at hindi po pwedeng ikatwiran yon. Kaya po kayo nagpulis dahil ang gusto po ninyo ay paglilingkod sa taong bayan. Hindi po nyo tinanong kung maliit o malaki ang sweldo po ninyo. Basta ang importante, kayo ay maging pulis. Yan po yung ating panawagan. Sana naman lahat po ng magpupulis, ang kanilang isusumpa, yung kasumpa-sumpa, Dito sa pitong gatang sa tabi ng ay lagi na lamang pong ganyan eh. Lagi na lang po kayong may promise sa taong bayan eh. Pero lahat po ng inyong promise, parang si Chris. Pangako ni Chris, bibigyan niya ako ng tea. Hanggang ngayon, wala pa. Nako, sinasabi ko sa iyo palakad ka ng palakad, pagkatapos wala kang tea. Pero okay na yon at dinala na yon lahat. nakatulad. Yung letter mo at dinala na yon at okay na yon at huwag ka nang mag-alala at nakasubaybay ang Wow Action Balita. Sayang lang yung lakas mo sa amin pagka hindi natin nalakad yan. At iyan po ang pinakamaganda po sa ating mga kapulisan sana, yung ating mga opisyal yung ating mga opisyal, pagmasdan nila mabuti at turuan nilang mabuti yung kanilang mga tauhan. At sabi nga kapag nagkasala po ang kanilang mga pulis at sa kanilang jurisdiction, nangyari command responsibility. Yan po yung nangyayari. Pero makikita nyo po, kahit ano pong gawin ng kanyang mga tauhan, sabi nga ni General Maganto nung siya ang director ng Southern, buntot mo, hila mo. Ngayon buntot nila, hila ni Hepe. Di ba? Gumawa ka, sagot kita. Ba magandang title yan? Bakit na yung kagaya po niyan, dinala po natin yung problema sa ACRPO at aalamin po natin kung ano po ang nangyayari doon sa mga ipinarating po natin. Hindi po pwedeng wala pong follow up. Baka akalaan po ninyo ay yung nagpadala po sa inyo ng tao na nagko-complain ay hindi po ako magpa-follow up. Yan ang akala po ninyo. Lahat na lang po kayo. Panay dapat sa inyo mga kandidato po kayo doon sa sa walang hanggan. At nakakatakot na po kayo Nakakatakot po kayo pagkatiwalaan sapagkat yan po yung sinasabi natin na halos karamihan po ngayon ng ating kapulisan at yung pinakamababang pulis ang nasasangkot sa anomalya. Yan. At dito makikita mo rin po na talagang ang ating mga kapulisan na nai-involve, lagi na lamang pong ginagawa ng kanilang matataas na opisyal ay ililipat lamang sa kanilang mga destino. Wala pang nakakasuhan na mga opisyal ng ating pamahalaan. Gaya ng sinasabi ng ating Chief PNP ngayon na si Alan Purisima. Panayningas kugon lang po kayo. At ang nakita po natin,
panay pa-picture lamang pero wala naman pong aksyon. Hindi po kagaya ng inyong lingkod na kapag nagpadala po ng problema sa inyong tanggapan ay agad-agad ay nagpa-follow up, ano? At sana ay yung ating mga ipinarating po sa kanila ay makita nyo naman po kung papaano kung papaano po natin na yung mga yan ay tulungan natin sapagkat sila po ay biktima nang hindi ka nais-nais na hulid up. Oh. Di ba? Yan po yung mga ginagawa. Huli doon, huli dito. Pero ang nangyayari po, wala naman pong kaso. Bakit hindi po hinuhuli yung mga nagbebenta ng drugs diyan sa may San Dionisio? At bakit yung bumibili lamang at wala pa namang hawak na kanyang binili, nakita lamang at itinip ng nasabing barangay tanod, kung sino man itong tarantadong to, itinip sa kanyang mga kasamahan na mga pulis. Tinaniman. Kasi wala nakuha eh. Kaya nakakadismaya, no? Yung mga ganong problema. Sapagkat ang kailangan po natin, yung katapatan ng ating kapulisan. Yung kapag sumumpa po sila, na sinasabi nila, maglilingkod sila ng tapat. Oh. May kontrabida eh. Oh. Yun po, ang ginagawa po ngayon, kapag ang ating kapulisan ay pumasok, tanong nyo kung ano moto nila. Oh, yuwi. Kaya ganyan eh. At pairam nga ng telepono, Chris. At tawagan mo nga itong NCRPO. Para na sa ganon, maano natin yung kanilang ginagawa, sapagkat yung inirepair po natin doon, na mga kaso dapat ay makasuhan. Hindi po yun inirepair natin doon para lamang ay maging palamuti sa nasabing ano na yan. Yan. 8370022. Oo. Yan At yan po yung kailangan natin para na sa ganon malaman po natin at makapag-follow up tayo sa ating mga kaibigan. Okay. Good afternoon po. Good afternoon, ma'am. Hello? Yes, sir. Opo, si Ed Rosales po ito sa Wawax yung balita, ma'am. Yes, sir. Papalo upin ko lang yung dinala kong complainant dyan. Ano na pong nangyari? Ay, sandali lang Oo. po. Sir, kasi isang kasama ko po yung kausap niya. Oo. Para malaman ko lang At ayan po, At habang tinatawag po at para malaman po natin kung ano po ang nangyari doon sa idinulog po natin sa kanilang tanggapan. Sapagkat yan po ay tutok po ang programang ito, sa nasabing problema na yan. Sapagkat ako naniniwala po na ang nasabing kasong ito. Hello po, sir? Yes, magandang hapon po. Yes, sir. Good afternoon po. Sir, yung isang kasama ko kasi si PO3 Madriaga, yung nakausap tsaka nakausap nung complainant. Opo. Andun pa kasi sa taas, sir, may ongoing kasing conference. So, Okay. hindi ko po alam kung anong napag-usapan nilang dalawa. Okay. So, sir, tumawag na lang po kayo mga siguro, maya-maya siguro bababa na rin po siya. Opo. Para at least siya po yung makausap nyo. Sige. At kasi naka-onboard ako,
Hello? Yes, sir. Opo, naka-onboard ako at magpa-follow up lang ako kasi sabi ni ni Sargento na siya ay magte-text na lang sa akin, ano? Sige po. Oo, pero ang kasi ang nagpa-follow up din kasi yung mga complainant kung ano na po ang Sige po, nangyari. sir. Inform ko po siya na tatawag po kayo ulit para kayo Yes, opo. O kaya, pagdating po niya, ibigay mo na lang tong hotline number namin, ma'am, para na sa ganun Anong number po, sir? Okay, 480 480 5812. 5812. O kaya 553 Yes, sir? 553 553 8656. 8856. Opo, yan po yung mga hotline number ko rito, no? Okay po, sir. Oo, at antabayanan ko lamang po kasi nakamonitor po sa aking programa ngayon yung mga nasabing complainant po. Opo, sir. Opo. Okay, maraming salamat, mama. Maraming salamat din po. At mabuhay po kayo. Okay, yan po ang tanggapan ng ECR, no? At siyempre tayo ay agad-agad at kumikilos po tayo sa pamamagitan po natin. Okay, tawagan mo yung PIO ng Parañaque, itong 8290866, no? Napakasarap na naman ng ating ano rito, yunti. Alam mo, wow naman, ang init, ano? Ang sarap nito. Okay. Pabayaan mo yan, mga pulis na yan. At yan po, no? 826-0011. Hindi, dalawa kasi yung telepono nila. Oo. At ang gulo kasi ni Chris eh. Oo. At oo. At para na sa ganun maiparating natin at ma-interview natin si Mayor. Hindi na tama yung mga ginagawa nila eh. Good afternoon, ma'am. Si Ed Rosales po ito, sa Wow Action Balita. Yes po. Nandyan po ba si Lloyd? Sino po, sir? Si Lloyd? Lloyd? Lloyd. Sa BDO po ito. Ha? Sa BDO ka po tumatawag. Saan po? BDO. PDO. Sorry kasi, sige pa. oo, sa PIO. Bakit ganun? Mukhang mali 889 o 886. Hindi, 826-0011. Nye? We. Ayan. At yan po. At magaling siya. Biro mo na, trace niya yung OPD. Video. Video? Video? Siguro nagbabangko ka roon. Nako. Ayan. 826-001. Yes, hello. Okay. Information Office. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Andiyan po si Lloyd. Sino po sila, sir? Sabi mo si Ed Rosales sa Wow Action Balita. Wait lang. Okay. At naka-live to naka-live to sa aking programa At habang inaantabayanan po natin yung magandang lalaki po na PIO ng Parañaque ay yan at gusto po natin kasing maiparating sa kanila yung nagiging problema ng ating kapulisan, ano? At diyan ay makikita po natin yung ano nga pangalan yung nagreklamo rito noong nakaraan? Christine Puntal. Tingnan mo nga. Afternoon. Good afternoon, sir. Magandang hapon po. Oo. Lloyd? Hindi. Lito. Si Lito? Ah, Wala ba si Lloyd? may kausap pa siya. Maraming kausap dito. Ganun po ba? At baka pwedeng maantabayanan ko para na sa ganun ma-interview ko lang at Medyo matatagalan sila. Closed door sila ngayon eh. closed door ba? Nako, sayang Kasi mayroon akong gustong iparating at importante para ma-interview ko si Mayor at maiparating ko kay Mayor ito nangyari sa isang residente ng Santo Niño. Ano yung nangyari?
At ito ay hinuli ng pulis sa PCP7. Tapos ay kinuha po yung iPhone niya. Kinuha ang? Yung iPhone. Tapos ayun, at kasi nung mga nakaraan ay tumatawag po tayo dyan sa tanggapan ninyo, ay wala naman po tayong mga panayam para maiparating agad natin kay Mayor. At yung problema na yon ay dinala ko sa NCRPO. Oo, at yung complainant, gusto ko sana maiharap kay Mayor. Meron na ba siyang report sa police? Wala siyang blatter doon, walang blatter ito sa PCP7 at ginawa lang ng senaryo daw Pero wala siyang ibang official complaint na ginawa. Ang pinaka-complaint po niya ay yung lumapit po siya dito sa ating programa. Kaya dinala ko po ito sa NCRPO sapagkat nung panahon na tumatawag po tayo sa headquarters ay wala po si Colonel Billy Beltran. Okay. Pakibigyan na lang kami ng complaint. Okay, at ibibigay ko yung complete na pangalan ng tao, no? Akala ko, hindi ba kayong papadala ng sort of an endorsement sa amin? Hindi na siguro. Pasasamahan ko na lamang ng personal yan at ihaharap kay Mayor. Para na sa ganon, kasi kukunan ko ng video yan habang kaharap kay Mayor. Na lang, nakausap mo na yung appointment secretaries ni Mayor? Hindi pa, hindi. Wala akong nakakausap sa kanila sapagkat ako kasi ang ugali ko, idinadaan ko muna sa PIO para wala pong maging problema. Dumadaan po tayo sa tamang proseso. Pero pwede rin naman pagka meron kasing mga pagkakataon na hindi makausap dahil marami rin ibang kausap, pwede na rin siguro remekta doon. Ang hirap rumekta At Lito, mahirap rumekta dyan. Sapagkat alam mo, yung appointment, ang pinaka-importante manggaling sa PIO. Anuhin mo na lang, subukan mo na lang tawagan uli si Sir pagka na siya, free na, ha? Kailan ba siya magiging free? Siguro maya-maya. Maya-maya? Okay, mga anong oras kaya? Paki-note mo na lang na gusto ko siya ma-interview, ha? Sabihin ko na lang sa kanya. Oo, at tungkol doon kay Christine Kundal, ano? Okay. Mungkal. Oo. Sige, maipaabot ko. Oo, maraming salamat, sir, ha? Sige. Okay, thank you at mabuhay po kayo. Okay, at pakisulat mo nga rito at para baka magkamali ako maisulat nila yung Chris Oo. Yan po yung pinaka-importante, no? At dito ay ang pinaka-importante po na kailan ba yung lumapit sa atin nung 24 nangyari, 25 to no? Nung Friday yan, umano sa atin? Hindi lagay mo dyan. Para kompleto. Kasi hindi mo siya pinapirma Dapat pinapirma mo yung complainant. Oo, kaya nalilito siya Okay. At yan po, no? Ay talagang magkukulang tayo. Okay, at bago po tayo magpatuloy ng ating programang Wow Action Balita, mag-commercial po muna tayo. Huwag po kayong bibitaw mali po magbabalik ang Wow Action Balita pagkatapos po ng ilang paalala. Go! Chismis na pag-uusapan lang. Liyo, walang lapis, walang kulang. Yororolero, narelero, narelero, nereri. Yororolero, narelero. Bumabagyo!
sira ang bubong. Mag-home improvement loan na. Kailangan ng dagdag na kita? Mag-livelihood loan na. Paano na ang pag-enroll ni Boy? Sa kapila. Mag-educational loan. O di kaya'y pagod at kailangan mong mag-relax? Pwedeng mag-wellness loan o mag-vacation loan. Lahat ng ito ay para sa iba pa ninyong pangangailangan, handang tumulong ang Pag-ibig Fund. Hala, tawag na sa 724-4244 o maaaring bumisita sa Pag-ibig Branch para mag-inquire tungkol sa multi-purpose loan program. Sa pag-ibig, ang pinaghirapan may katuparan. Balang araw, makakamit din natin kung anong hinahanap natin. Hanggang sa muli. Maging mapanuri, huwag maging biktima. Ito ang karanasan ni Joanna, Elena at Shona. Sinabi niya sa nanay ko, mabibigyan nila ako ng trabaho. Pwede niya daw akong gawing singer. Sa abroad daw. Doon ako pupunta para magtrabaho. Hindi niya sinabi yung trabaho ay sumayaw ng nakahubad. Kinulong ako kasama ng mga ibang babae at hindi pinakain. Umabot ako ng Singapore. Pinilit naman ako makipagtalik sa mga foreigners. Doon ako nabuntis. 15 years old lang ako noon. Dito sa Pilipinas, 100,000 na bata ay pinapasok sa sex trade. Ang child trafficking ay isang krimen. Mag-report sa Action Line 02-1343. Hindi mo kailangang makita ang mga mukha nila para maramdaman ang takot nila. Isang paalala mula sa ECPAT Philippines, Interagency Council Against Trafficking, PIA at ng himpilang ito. Pabili! Mare, alam mo pamilya ni Aling Nelia ay kasali raw sa National Household Targeting System ng DSWT? Weh, ano yun? Ito yung talaan ng mga pinakamahihirap na pamilya na bibigyan ng PhilHealth coverage. Di ba mahirap din naman tayo tulad nila? Ba't di tayo kasali? Oo nga, ano? Upang matiyak na nasa talaan ng NHTS, makipag-ugnayan sa pinakamalapit na PhilHealth Office o bumisita sa www.philhealth.gov.ph. Aksyon Balita, ano, at dito ay makikita nyo po na tutok po tayo sa kaso po ni Christine. Ha? Yung Christine po na yan po ang biktima ng hulid up yung kanyang nobyo. At nung siya ay tubusin, ay kinakailangan po yung malaking halaga. Kaya po nagtataka nga po tayo dahil sa ganyan pong pangyayari, lagi na lamang pong ang mga nagiging suspect ay mga pulis. Ay mga pulis, ha? Mga pulis po ang nagiging problema. At bakit kaya ang ating kapulisan ay nalilihis sa kanilang mga tungkulin? Ha? Na ano? Burahin mo. Tingnan mo, buksan mo kung yan yung mga video ko sa LTO. Pero tingnan mo muna, buksan mo kung makukuha yung mga binidyo ko sa LTO. Kasi ang tapos ilalagay ko kasi sa CD yan at pahuhuli ko sa CIDG. Oo. Okay. At yan po, ano, at habang ibinibigay po natin yung mga video dito sa ating mahusay na technician, ano, ay sana ay makuha natin ng todo-todo sapagkat yan meron ba? Lumalabas ba? Kaya kailangan yata i-format no? Subukan mo muna i-format. Ha? Hindi ko alam ngayon lang ipinagagamit sa akin yan i-format mo na.
Tapos testingin mo, ipitik mo kay Chris para na sa ganon makita natin. Hindi raw? Oh, pag-aralan mo si Chris para na sa ganon yan kasi yung kulay asul niyan parang kagaya doon sa relos. At nakakapagtaka naman sapagkat bakit yung relos yan din ang ginagamit ko doon sa relos na i-charge naman yung relos. Bakit kaya nagkaganon yung relos na yon? Iisa ang charger nila At yan po yung At mamaya po ay baliktad dyan. Yan, tama yun. Tama yun. Hindi. Andiyan ba yung camera? Hindi ko alam. Ganon. Oo. Iyon. Baliktad pala. Oo. Kaya testingin mo nga kung paano nating kasi hindi ko pa alam kung paano gamitin yan At pinagagamit lang. At mayroon kasi akong papasuking mga kung pwede sa madilim. Tingnan mo. Kasi punta ka sa madilim na lugar. Oo. At yan ang natin Kasi ang kailangan po natin yung talagang totoong mga paglilingkod bayan. At marami na rin pulis ang nasasangkot sa iba't ibang problema. Lalo pagdating dyan sa mga huli-huli na yan. At sabi nga, ang pinakamaraming mga na-i-involve na pulis ay yung mga mabababa. Kagaya ng sarhento, tingente. Yan po yung kadalasan. Bihira po ang mga opisyal na nakukuha. Yan po yung natin. At bakit yung mga ganyan ay ginagawa po natin? Di ba? Ang kailangan lamang po ay makita po natin kung papaano. Di ba? Okay. Hindi, na-format lang siguro yan. At hindi naman pwedeng yung niyan. Dahil matagal kasing hindi nagamit daw yan At siguro pagka yung kailangan magamit natin Kasi importante yung ang niya ay kagaya ng mga ginagawa natin diyan sa relos ay pero yung harapan ang alam ko siguro yung likod camera, no? Yung harap yun yung yung may lumalabas na kulay asul, no? Yun siguro yung para na sa ganon malaman po natin. At yung sana yung mga natin. Yung harap yun yung okay. Audio. Ay, yung video ayusin mo. Hindi, meron yan. Kailangan lang i-format siguro kasi yung niyan siguro ilang pitik hindi ko kabisado si JR kayang-kaya ni JR yan kung papaano si JR makakatuklas niyan. At okay, at habang inaantabayanan po natin yung pagpunta po ng kapulisan dito, no, yung guest natin, siguro kaya dapat ang ating kapulisan ay ang pinag-aaralan po yung mapa ng Pilipinas kasi naliligaw no? Sabi nga tumawag na raw dito pero mag-iisang oras na saan kaya sila napunta?
'Di ba? At yan po yung ano natin. At gusto natin na maiparating din sa kanila, no, kung sino man yung guest natin ngayon na pulis ay sayang at 2 oras yung programa natin ay kung dumating siya 1 minuto, i-interviewin natin para sa 1 minuto na lang, no, ay pagkaitan natin siya sapagkat hindi siya nagsumikap sayang ang kanyang ginawang pagpunta rito, tumawag pa pero hindi naman siya makarating. Aywan ko, ha? Yan ang sinasabi natin. Pulis ka na dito sa Maynila, hindi mo pa malaman kung saan ka pupunta. Naliligaw ka pa. Di lalo yung taong magtatanong sa'yo na mga ordinaryong tao na magtatanong sa'yo kung saan po ba yung lugar na yon, pero hindi mo naman malaman kung papaano. Oh. Ha? Ay, alam ko naman diyan ka magaling At kung di ba naman ikaw ba ang tatangan ng buong aparato niyan? Yan yung ang pagkakaalam ko dapat na ipo-format no? Tama ba 'yon? Ha? JR? Oo. Sayang, ang lakas pa naman, no? Ang lakas itinesting ko na yan doon sa mga kaya lang, nagkakaroon nga ng problema. At dito, makikita mo, doon sa request letter po natin at mga ipinapadala po sa bawat presinto ng ating kapulisan, 1 hour before program ay nandito na po sila. At yan po, no? At kapag hindi po sila dumating at dumating man po sila doon sa oras na ating sabi na talagang magaling talaga ito si JR well, oo. Basta update nyo pa rin, sa pipit lang yun. Automatic na yung video lang yun. Oo. Kasama na yung symptoms doon. Bigay nyo sa akin, convert ko siya as video. Ganun. Pero, pwede na siyang ma-picture. Hindi, JR, ibig sabihin, pwede siyang i-picture. Okay. Video. Oo. At, yan. Kailangan pala ginagalaw yan, Hindi, believe nga ako sa iyo Si JR, si Chris, sabi, nako si Chris, At yan po. At marami po ang kailangan na. At marami na naman tayong babatikusin nito kapag yung nawala yung number natin doon sa nung mga nakaraan. Okay. At habang habang meron lang kami pag-uusapan, ay mag-commercial muna tayo. Huwag po kayong bibitaw muli po magbabalik ang Wow Action Balita. Pagkatapos po ng ilang paalala. Go! This used to be Idleland. Until one bank helped transform my business. I've worked here for many years now. But one bank was my link to home. I knew I was in good hands with the best bank. Leading the industry then, till now. No matter who we are, no matter where we are. You take care of our money as if it were yours. 50 fruitful years. And we've only just begun. You're in good hands. With Metro Bank. Pero nakaganyan, makukuha siya. Miss ko na si Papa at ang aking pamilya.
sa ibang bansa para kumita. Kaya't sa aking bawat padala, sa I-remit ng may tiwala, sa I-remit ay sigurado ka, aabot ang pagmamahal mo sa kanila. Kaya't mag-I-remit, I-remit, may ngiti sa bawat padala. I-remit, I-remit, mag-I-remit. Mahirap man ang iisa, dahil sa akin sila'y umaasa. Okay na rin, titiisin, ang buhay namin ay pagpalain. Kaya't sa aking bawat padala, sa I-remit ng may tiwala, sa I-remit ay sigurado ka, aabot ang pagmamahal mo sa kanila. Kaya't mag-I-remit, I-remit, may ngiti sa bawat padala. I-remit, I-remit, mag-I-remit. Marinig ko lang pangalan mo, nangingiti na ako. Nararamdaman ko saya na dala mo sa puso ko. Dahil sa'yo nagsikap ako, nagkabahay ako sa tulong mo. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, love kita, pag-ibig ko. Huwag ka sanang magbabago, lagi sanang isipin ako, kasi ang kinabukasan ko nakaasa sa'yo. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, love kita, love kita, pag-ibig ko. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, love kita, pag-ibig ko. Hindi ko pa nga tuklas yan eh. Ikaw ang nagtutuklas niya. Okay? Okay. Okay, balik po muli tayo sa ating programang Wow Action Balita. Ano? Magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao. Kanina po ay inaantabayanan po natin yung ating guest. Pero kanina pa pala doon ay hindi natin alam. Ano? At, pero sinasabi po natin na lahat po ng bagay ay kailangan po natin maano natin. Ano? At gusto po natin sana yung mga kagaya po niyan. Okay, at nandito na yung guest natin, ano? At yung ating ano, kunin mo muna yung pangalan, ano? At tapos para nasa ganoon mailagay diyan sa ano, para alam natin kung sino yung ating ano, pakisulat mo muna yung pangalan
at na malaman ko kung sino yung guest natin. At salamat naman sapagkat siguro kanina pa si Sir nagpapaikot-ikot diyan sa At ang oras po natin ay -10 para 4:00 po. Pero mahaba po ang oras natin kaya sayang kasi yung 2 oras natin na inilalaan para sa ating kapulisan ay halos nakuha na ng aking komentaryo at halos 10 minuto na lamang ang natitira para doon sa 1 oras na 3:00 hanggang At okay, si Police Chief Inspector Rene David, Hieronimo. At ano ba ang hawak nito? Okay, at papasukin mo na si Police Chief Inspector Rene David, Hieronimo. Hindi na at okay sir. At okay, at habang po. At medyo magkapatugtog ka ng kaunti, ha? Okay. Yan may bunga nangyaring isip. Ang punggatong kailan may gunitang di mawawaglit. Tagarito aking iniibig. Yurururero, darerero, darerero, darerero. Yurururero, may isang munting tindahan sa bukana ng buyan at sa kanto ng kalye gatang. Dito ay nag-uumpukan ang ilang piling istambay na walang hanap buhay kundi ganyan. Ito ay hindi chismis na pag-uusapan lang. Dito walang labis, walang kulang. Ngunit bakit meron tao na katulad kong busyoso at sa buhay ng kapwa'y musisero? Kung pikon ng iyong ugali at hindi ka pasensyoso. Okay, balik po muli tayo sa ating programang Wow Action Balita, At salamat naman at nakarating ang ating guest na si Police Chief Inspector Rene David Hieronimo, Ang apelyido niyo, sir, Hieronimo? Parang imported, Saan po ba, saan po ang Hieronimo? Ang father ko po is... may mic ba? Mic? Okay? Okay? Okay. Ang father ko po ay tubong Bulacan. Okay. Pero laking Maynila na po kami, sa Tondo kaming magkakapatid. Okay. At itaas niyo po, para lalakas niyo po. Para sayang po yung pagkakataon na kayo po ang maging guest dito sa aking programa. Ang lahat po ng nagiging guest ko po dito ay dumarating ng nakangiti, bababa din po ng nakangiti, At dito ang lahat po ng kapulisan natin ay hindi ko po binabatikos, lalo po yung mga guest ko. Kaya lang napakasakit isipin, Kuya Ede, na halos karamihan, mamaya na. At pabatiin muna natin si Police Chief Inspector Rene David, Hieronimo, Police Station 11, Gandara, PCP. Sir, go. Opo, magandang hapon po sa inyong lahat, sa mga nakikinig at nanonood dito sa programa Action Balita. Opo, sa kakampi, nationwide po ito. Kaya kung meron kayong pamilya sa ibang bansa, saan man lupalop ng mundo, ay pwede nyo pong i-text yan po. At mapapanood po tayo nun live, Opo. Oo. So, karangalan ko po ang maging guest nyo dito sa inyong... Okay, sir. At bilang isang major, sir, saan po kayo nanggaling bago po kayo napunta ng Gandara, PCP? Galing po ako ng Station 5, dito rin po sa Manila. Kasama mo si Major Gisik? Opo, nakasama ko po siya, pero nalipat na rin po siya before po din ako malipat ng Station 11. Teka, galing si Major Gisik sa Paco?
Opo, galing po siya Napunta ng Station 5. Opo, Deputy. Opo, before po, ako po ang Deputy Station Commander ng Five. Station 5. Okay. At nung pong nabakante yung Pedro Hill PCP, Siya na ako po ang sumalpak. nailagay. Opo, siya po ang ginawang Deputy Station Commander po ng Station 5. Okay. At nandoon na siya. Permis na siya. Ang pagkakaalam ko po, nasa Station 4 po ngayon si Chief Inspector Gisik. Saan ba yung Station 4? Sa Sampaloc po. Sampaloc. Sampaloc Police Station. At yan. At okay, at ilang taon na po kayong nasa serbisyo, sir? Bago po kayo napunta dito sa Gandara? 23 taon na po ako sa serbisyo. Okay. Opo. Lateral? Opo. Actually, classmate ko po si Police Chief Inspector Gisik sa lateral po. Okay. At nako, parehas pala magandang lalaki to eh. Kuyang ba? Hindi po. Okay. At okay lang. At alam mo, ang pinakamaganda rito, dahil ikaw ay bagong upo dito sa Gandara PCP, marami dito ang magagandang tanawin, ano? At marami rin dito ang hindi magandang tanawin. Sa ngayon, sir, ilang linggo na po kayo o ilang buwan na po kayong naupo dito sa Gandara PCP? Bali, 3 linggo pa lang po. Okay, sa loob ng 3 linggo po, ano po ang unang hakbang na ginawa po natin para maalagaan natin yung ating area? Go! Nakipagkita po. Doon po kayo tumingin sa camera, ha? Nakipagkita po ako sa mga barangay chairman po ng nasasakupan ng Gandara. Okay. At inalam ko po kung ano-ano man ng mga nagiging problema doon sa lugar nila. Okay. Sa kabuuan po ng Gandara PCP. Okay. At malakas ba yung audio ni sir? Okay. At ilalakas nyo lang, sir, ha? At sayang, ang mahigit 1 oras na ibibigay ko sa yung time, ano? Para maipaliwanag ang lahat po ng ginagawa po ninyo ngayon dyan sa may PCP Gandara. At ang pinakamaganda rito, sir, sa aking programa, police ang inuuna kong maging guest dito, no? Ang mga opisyal ng ating pamahalaan, kagaya ng mga kabinete na yan, mas hindi ako interesado sa kanila. Mas interesado ko sa mga nagpapatupad ng batas. At sila po itong dapat pasalamatan ng taong bayan sapagkat sila po ang gumagawa ng tungkulin para maging payapa ang taong bayan, no? Sila lagi ang nakasalang dito eh. Okay, sir. At bilang isang major, sir, ano-ano ba ang nagawa na po natin mula nung ikaw ay maging isang opisyal? Marami na rin po. Ano ba ang mga napakulong natin? Ano na-resolve ba nating may mga wanted po ba tayong na-solve sa inyong panunungkulan? Opo, sa katunayan at marami na rin po tayo. Diretso lang, sir, sa camera ang tingin marami natin. na rin po tayong napakulong at nahuli. Kagaya po ng mga lumalabag sa batas, yung mga mandurukot, magnanakaw, yung pong mga snatcher. Okay. Marami na po. Marami kayong mga wanted na nahuli. Meron na rin po. Kumusta naman po yung pinanggalingan yung presinto? Bago po kasi ako mapunta ng Station 5, naging Deputy Commander po ako ng Mobile Patrol Unit ng Manila Police District. Okay. Nakasama mo si Colonel Esteles? Sa ngayon po, si Senior Superintendent Estiles, siya po ang DDO po namin. DDO, kasi siya ang pumipirma doon sa mga request letter ko eh. Kaibigan ko si Colonel, ano? At okay, at ngayon, ikaw ang Gandara PCP Commander. Commander? Opo. Tama ba? Opo, tama po. Okay. At sa iyong pagpwesto ngayon dyan sa Gandara, maraming Chinese, maraming mga negosyante. Ano ang una mong hakbang na gagawin para mapanatili ang peace and order sa nasabing Gandara PCP? Go.
Sa ngayon po, alam niyo po, mula po nang maupo ako as commander ng Gandara PCP, Okay. araw-araw po nagpapatrolya po ako. Actually, alam niyo naman po ang Binondo area, Yes. medyo masikip po. Opo. Ay nagmumotor po ako at minsan ay naglalakad po ako doon sa nasasakupan ko at nagpapakilala nga po ako sa kanila na ako ang bagong commander ng Gandara PCP at kung meron po akong maitutulong, kung ano naman po ang problema nila, ay pwede po nila akong tawagan direkta sa aking opisina at sa aking cellphone po. Ayan. Huwag nyo ipagkakait yung mga cellphone number nyo sapagkat yan po yung pinaka-importante. Yung kayo po ang magtiwala po ang taong bayan na lumapit po sa ating kapulisan sapagkat ilan lang naman po yung nalilihis ng landas na ating mga kasamahan sa hanap buhay. Pare-parehas lang po yan. Hindi natin pwede sabihin perfecto ang lahat ng pulis. Pero halos karamihan naman po na na-involve dito. Bakit nga ba, sir, bata bata pa sa serbisyo ang na-involve dito? Ano, sir, ang masasabi ninyo? Yun nga po ang medyo nakakalungkot sa aming... Kulang ba ang sweldo nila? Hindi po. Sa katunayan nga po, tumaas na po ang sahod ng kapulisan. Oo. Kung nga po, nung nagsimula akong pulis as patrolman, talagang maliit lang po ang sahod namin. Pero kaya naman po. Anong taong kayo nung unang manumpa, sir? Nung pong March 23, 1990 po. Okay. Nung nagsimula po. Sir, ano ang unang-unang naging motto ninyo nung kayo ay maging pulis? Ano po ba ang unang sinusumpaan po ng isang pulis kapag pumasok po sa ating PNP? Alam niyo po, pag pumasok po tayo sa serbisyo at lalo na po sa pagpupulis, yung pong makatutulong at kung ano pong maganda at maitutulong sa ating mga mamamayan, yun po ang dapat natin gawin dahil yan po ang sinumpaan nating tungkulin. Okay. Wala pong pag-aalinlangan, sapagkat alam ko sincero ka doon sa sinasabi mo at yung iba, kasi bakit, sir, ano ang master degree mo bago ka naging pulis? Graduate po ako ng criminology. Okay. At nung pagka-graduate ko po at nag-apply nga po ako at meron po akong eligibility na galing sa Napolcom. Okay. Doon po ako nag-start. 74 units? Hindi po. Actually, graduate po ako ng college na Bachelor of Science in Criminology po. Okay. Bago po ako pumasok sa serbisyo. Okay. Dapat ganun no? At sabi nga yung hindi ko inaharang yung kaalaman ng ating mga kapulisan, Pero sabi nga, pwede na raw kahit high school. Ikaw ba, sir, pabor ka roon sa maging pulis ang high school? Hindi po siguro kasi kaya nga po pinoprofessionalize na po ang pagpupulis. Dapat po talaga professional. Graduate po tayo ng baccalaureate degree, ng college degree. Dapat may degree, no? Opo. Oo. At hindi pwede yung high school. Kasi pagka sinabi mong high school, parang mahihirapan tayo kapag mag-iimbestiga na tayo, sir? Opo. Lalo po kung iimbestigahan natin ay mga turista. Paano? Paano natin gagawin yon at paano natin ipapaliwanag? Opo, kasi pagka-graduate po natin ng kolehiyo at pagpasok po natin sa serbisyo, marami pa naman po tayong training na dadaanan para po gumanda pa po at maraming paraan kung paano po tayo mag-iimbestiga, kung ano pong mga dapat at nararapat na procedure sa pag-iimbestiga. Okay, sir. Bago ko ipagpatuloy ang pagtatanong sa iyo, may pamilya na po ba kayo, sir? Meron na po. Ilan? Hindi. Ibig ko sabihin, ilan po ang naging supling natin? 3 po. 3. Okay. Pwede mong batiin sila, sir, on the air? Opo. Binabati ko po yung mga anak ko, yung 3 babae po yan. Pangalan, sir? Pangalan? Si Angelica, yung pong panganay ko. Yung sumunod, si Bianca. At po si Seska, yung pong aking bunso. Okay. Yung may bahay po ninyo, sir? At ang aking pong may bahay, si Maria Emelinda. At kung tawagin ko po siya ay Beng. Police din po?
Hindi po, isa lang po. Ay yung inyong ina, ama, mga pinsan, na meron po ba kayo sa abroad? Batiin niyo po. Yung pong pinsan ko na nasa New York, si Ellen, yung pong nurse. Okay. At yung isa kong pinsan na doktor, si Ate Irene, sa New York din. Kung mapapanood nyo to, nandito ako sa Action Balita. Ayan, okay. Wala ka nang babatiin, sir? Sa mga kaibigan natin. Mga kaibigan ko po at mga kasamahan sa Hanap Buhay. Hanap Buhay, lalo na po sa Manila Police District, sa pangunguna po ng aming District Director, si Police Chief Superintendent Alex Gutierrez, sir. Good afternoon po. Ayan, no? Yung classmate mo, si Major Margareo. Hindi. Actually, una po, si Sir sa akin. Senior ba siya? Ako, senior po si Sir Margareo sa akin. Okay, at lahat po ng kanyang binati, binibigyan po kasi natin ng pagkakataon. Alam mo, sa isang opisyal o sa isang pulis na maging guest sa isang istasyon ay isang karangalan. At yung makita sila ng live ay isang karangalan din. At isang karangalan din po sa programa ko na karamihan sa ating mga kapulisan sa WPD ay every Monday nagiging guest ko po rito. Lahat ng commander po sa buong Metro Manila. At dito, lahat naman po ng aking mga itinatanong sa kanila ay napaka-importante po. At yan ang tinatawag na trabaho po ng ating kapulisan. Ang lahat po ng tinatanong ko rito ay kanilang mga trabaho. Kagaya po ng pag-iimbestiga, paghuhuli, lahat po yan. Peace and order, yan po yung mga trabaho po nila. Sir, naka-encounter na po ba kayo na hindi nyo manilimutan sa tanang buhay po ninyo? Ang encounter, actually, hindi naman po encounter na talagang nagkaroon kami ng bakbakan. Ano? Nung po kasing bagong tiniente ako, na-assign po ako sa Ilocos Norte, sa Region 1. Wow, galing sa Dingras Police Station. Binabati ko nga pala yung mga taga-Dingras. Sige, okay. Bati mo. Pagkakataon po, at makita nyo ako uli. Pwede nyo silang i-text para panoorin ka. Oo. At sayang kung napaaga-aga ka, pinatext ko sana sa iyo lahat, yung mga kaibigan mo. Kahit ngayon, pagka nag-break tayo, i-text mo sila, mapapanood nila. Kahit saan lugar sila. Saan man sulok ng mundo natin, mapapanood tayo ng live, no? Hanggang alas 5 po ang programa natin. Okay, sir, yung isang pulis, sir, para wala po ba tayong mga pagka tayo ay nag-ooperate o nagkakaroon ng operation, sa pagpasok mo sa pulis, sir, kinabahan ka rin ba nung una mong pumasok, sir? Unang sabak sa pulis operation. Alam niyo po, dumadaan po talaga sa buhay ng tao yung may konting kaba. Oo. Pero pagka alam mo pong tama ang iyong gagawin, tama ang inyong ginagawa, mawawala po lahat yan. At, yung kaba? Opo, yung kabang yan mawawala dahil alam mo na ang gagawin mo ay tama lamang. Oo. At sabi nga, sir, may lumabas ngayon na bagong order, kapag mali ang opisyal, wag daw sundin. Tama po ba yun, sir? Tama? Alam niyo po, wala naman po sigurong mga opisyal na mag-uutos ng mali sa kanyang mga tauhan. Opo. At kung mali po ito, hindi naman po siguro, hindi mali. Hindi naman po dapat mag-utos ng ganun dahil alam po nating mali. At na tinawag pa po tayong opisyal na alam po natin na ang ating mga tauhan ay susunod sa atin bilang opisyal nila, dapat lang po na tama at nasa, sabi nga po ng ating Pangulo, nasa tuwid na landas. Landas po. Oo. Sir, first time nyo ma-interview sa istasyon? Dito po sa istasyon na ganito, first time po. Pero yung sa ibang istasyon? Mga interview po na during operation o after operation, na-interview naman po. Pero dito, sir, hindi ba kayo kinakabahan? Hindi naman po. Bago po ako umakyat, may konti, pero sabi ko nga po, sa bungad nyo nga po sa akin at tungkol po sa mga
katrabaho naming mga pulis at kaibigan ng mga pulis, Yes. napapalagay po talaga po ako. Oo. Kasi sa totoo lang, kasi halos lahat po ng umaakyat dito ay kinakabahan. Lalo kapag nagsiseryoso na ako ng katanungan. Pero ang lahat po ng aking itinatanong tungkol sa trabaho ng pulis. Hindi po ako magtatanong ng lihis po doon sa kanilang trabaho. Dahil talagang pulis kailangan pulis din ang itanong mo sa kanya. Okay. Sir, doon po sa 3 linggo na po kayo? Opo. Okay. Sa PCP Gandara, no? 3 linggo na po kayo. Nagbarabarangay na po ba kayo, sir? Opo, pinuntahan ko na rin po yung ilang barangay. masasabi ko pong ilang mga barangay kasi po yung pong time din po nila, yung availability nila pagpunta ko po sa kanilang barangay, yung iba po ay nadadatnan ko. At sa dami rin po kasi ng mga trabaho namin, katulad po kanina, yung pong founding anniversary po ng NCRPO, yes. Kasama po ako sa staff sa parading element po kaninang umaga sa Bikutan po. Ayan, oo. Naku, sayang, hindi ako nakapunta ng Bikutan kanina. Nung Friday, nandun kami. Pero kanina, sayang, meron palang, anniversary, founding anniversary po. Pang ilan taon, sir? 22 po. 22 anniversary. Founding anniversary ng NCRPO. Ng Philippine National Police. Opo. Okay. At siyempre, binabati natin lahat ang ating mga kapulisan mula doon sa pinakapinuno, kaya Police General Alan Purisima. Sir, happy anniversary po, no? Sana po ay tuloy-tuloy po ang kampanya nyo laban sa mga kriminalidad, no? Laban doon sa mga riding in tandem na nagkalat po sa buong Metro Manila. Maya't maya po ang banat po ng mga ito. Nagtataka lamang po ako kung bakit nakakalusot po itong mga ito. Sir, ikaw nga sir, kasi alam kong kulang po ang ating kapulisan. At hindi naman po pwede na hindi na kumain o magmerienda man lang ang ating kapulisan. Go. Opo, yan nga po ang isa sa problema po ng kapulisan, yung riding in tandem. Yan pong mga yan, hindi lamang po siguro isa pag lumakad, isang motor o dalawang motor. Yes. Kung sila po ay sinusubaybayan namin o inaabangan namin, palagay ko po, ganun din po ang ginagawa nila sa amin. Tinitingnan nila, sinusubaybayan nila kung saan po ang galaw namin. Pero dito po sa Gandara PCP, maulit ko nga po, regular naman po ang pagpapatrolya namin. Actually, yung pong mga tao ko, may mga kani-kanya rin pong mga motor. Sa pagpapatrolya. Lakad po kami, yung pong tinatawag natin nung dati na foot patrol. Yes, mas epektibo po yan kasi mas madadaanan mo yung mga maliliit na kalye, maliliit na eskinita dun sa nasasakupan po namin. Mas mabilis rumisponde. Opo. Ilang minuto, sir, ang binibigay ng ating NCRPO? 2 minuto po. Dapat nandoon na po, Opo. Okay. At hindi naman po tayo nagkukulang sa gasolina. Hindi naman po. Meron naman pong allocation na gas sa amin at minsan naman po konti lang naman po kung magdadagdag kami. Okay. Kaya naman po 'yon na ibawas ng konti sa aming sahod. Okay. Yun. Siyempre sir, at ang ating mga ginagawa ay napaka-importante po sapagkat dito ay makikita po ninyo na sinasagot po ni Major yung ating mga katanungan tungkol po sa mga nagiging problema diyan sa ating PNP. Sapagkat kaya po tayo nagtatanong, allocation ng gasolina, kung okay, lahat, sasakyan. At dito ay mas madalas po nag-aabono po ang commander. Hindi naman po. Ayos lang naman po. Ayos lang. Kasi yun naman po kasing nasasakupan ko ngayon sa Gandara PCP, talaga pong maliliit na kali lang po yan at karamihan po one way. Kaya sabi ko nga po, mas epektibo kung maglalakad. Pero meron pa rin pong mga nakamotor at pasalamat din po ako nang dumating po ako dyan sa Gandara PCP. Ang mga kaibigan po nating mga negosyanteng Chinese, meron po silang radio na ipinagagamit din po sa amin sa yung two-way radio.
Opo. Opo. Na doon po sa nasasakupan ko nagagamit po namin. Ayun, oo. At yan po yung pinakamaganda, yung tulungan, ano? Ano bayanihan ba ang tawag diyan? At dito ay makikita po ninyo at dito ang mga katanungan po natin, simple-simple lang. Wala naman po tayong pinahihirapan. At ang importante lamang po sa atin, yung mga tinatanong po natin dapat masagot sapagkat yun po yung importante po sa kanilang panunungkulan, no? At sir, mga rough estimate mo, mga ilan po ang mga residente doon sa Gandara PCP? Rough estimate lang po. Kasi karamihan po doon establishment. Oo nga Pagdating po ng gabi, konti na lang po ang tao roon. Tao, dahil no? ang residential po is konti lang. Oo. Karamihan po ng mga nandoon na kaibigan nating Chinese, Oo. umuwi po sa kani-kaniyang mga Bahay. tahanan. Oo. At mga nakapaikot po doon na mga squatter area, sir, kumusta? Doon po sa nasasakupan ko, wala naman po. Actually, yung po kasing Gandara PCP, na-subdivide po sa tatlo. Naging tatlong PCP po. Yung PCP 3, PCP 4, at PCP 5. Yun po yung nasasakupan ko. Yun. So, bali ang nagiging problema mo lamang dito. Yung mga establishmento po natin doon, sir, obligasyon po nila na mayroon CCTV. Meron po ba? Karamihan po, meron po silang CCTV. Nag-inspeksyon na po ba kayo? Opo, at nakita ko naman po at meron naman talaga at mainam din po yun. At yun nga po, yung pong cell number ko ay nasa kanila. Opo. At ang sabi ko naman po sa kanila, kung may mapapansin po sila, katulad po ng sinasabi natin kaninang riding in tandem, na kung meron pong nakatayo dun sa lugar nila, na nakamotor, yes. At pag hinto po nila ron at hindi pa hinuhubad ang helmet, tumawag na po sila, opo. Dahil ang helmet po, may init po yan. Kaya pag guminto po tayo sa motor, siguro mas maganda, dapat tanggalin na natin. O kaya lumayuran siya, masama. No? Opo. Kaya nga ako, open yung aking helmet Kasi nagmumotor din po ako, no? At ang gusto ko kasi, open yung helmet ko at nakikita yung mukha ko. Kasi marami ang mga riding in tandem na nagkalat ngayon at nakikihalo-bilo lamang sa ating mga eto may katanungan po. Ano pa ang preparasyon po ninyo sa pagpasok ng Chinese New Year? Okay. Yun nga po, pagkatapos ko po dito sa atin sa Action Balita, meron din po akong pupuntahang meeting doon sa aking nasasakupan tungkol po dito sa atin sa Chinese New Year. Actually, meron na pong preparation dyan ang ating CRPO. Ang mahal na Mayor. Opo, at ang ating pong aming mong Director. Hindi po, si Superintendent Navarrete po, ang aming pong Station Commander sa Station 11. Meron na pong plan po dyan para po this coming Saturday and Sunday na activities dito po sa ating Chinese New Year. Oo, kasi dito ay dadayuhin po yan ng iba't ibang mga Chinese na negosyante, no? Sapagkat yan po yung tradisyon nila Diyan po, magkakalat po yung tikoy dyan. Opo, diba? Sa ngayon nga po, marami na pong nagtitinda. Marami na. Kasi yan po yung sa Chinese Ang, di bale, at ako naman po ay tututok sa Chinese New Year ninyo sapagkat papasyalan kita roon para malaman ko yung magiging sitwasyon ng sapagkat yung mga media tiyak na sa iyo lahat pupunta yan di ba? Kasi ikaw ang tatanungin sa lahat ng activities doon At pero dito sir, sa Gandara, no? Ano ang ano sa palagay mo sir ang etong darating na New Year, maganda ba o hindi? Maganda naman po at nasa pagpaplano nga po 'yan at yan nga po ang aming station commander sa Police Station 11 at ang sa amin na rin po sa district level, meron na pong preparasyon para po this coming Chinese New Year. Okay. Sir, dito ba sa iyong nasasakupan, Gandara,
Wala po ba tayong naliligaw na mga ginagawang pang-front lamang pero mayroong mga bentahan ng mga, alam mo na? Wala naman po, pero continuous naman po ang pag-oobserba at pagmamatsyag ko doon sa aking nasasakupan. Katulad nga po ng sinabi ko, nasa 3 linggo pa lang po ako, pero tuloy-tuloy pa rin po ang pag-iikot ko at pag-iimbestiga o pag-aalam kung ano man po yung mga nangyayari doon po sa nasasakupan ko. Ito, may katanong na pa. Meron na po ba nangyari sa Christmas New Year na hindi maganda? Wala po akong nabalitaan at sa ngayon po first time ko pong encounter. Opo, sa akin po first time ko pong may experience at makikita ang talagang Chinese New Year kung paano po sineselebrate dito sa Binondo po. Sir, napakaswerte nyo, no? Sapagkat New Year ay doon po kayo napapwesto, no? Maganda yung blessing sa inyo. Kung ganon. Opo, di ba? Opo. Maganda po ang blessing sa inyo. Sir, ilang taon pa po ba kayo magsiservisyo sa PNP? Kulang 8 taon na lang po. 8 taon. Mga 7 na lang po. Kasi magbe-birthday na rin po ako eh. Uy, advance happy birthday sir. Kailan? This coming February 12 po. Uy, advance happy birthday Salamat at, po. Yan, patugtugin mo nga yung birthday song natin para kay Major. Okay, at bigyan natin ng magandang awiting birthday song si Major, no? At this coming February 12 pala, no? At so, ilang taon na kayo ngayon, sir? 49 na po this coming February 12. Bata pa kayo, no? At kung 7 taon pa, makakakuha pa kayo pag siniswerte kernel, ano? Tapos, retirado, senior. Di ba? Opo, sana po. Oo, sana makakuha pa kayo ng isang spot promotion bago kayo magretiro, no? At sana lahat po ng ating mga kapulisan, kapag malapit na po yung pagre-retiro nila, mabigyan naman po natin ng masaganang pagre-retiro nila. Huwag na po natin pahirapan, ano? Lalo yung ating mga opisyal, ang ating pamahalaan, sapagkat marami rin po tayong na kakarating na nagiging problema ng ating kapulisan kapag nagre-retiro sila, no? At ang nag-handle nito ang ating tinatawagan para na sa ganon kapag nagretiro sila, automatic na po sana makuha na po nila yung kanilang mga pinaghirapan. Napakahirap pong pumasok sa pulis. Pagkatapos pati paglabas, madaling lumabas. Ang problema, paano mong kukunin yung mga benepisyong na kalaan para sa iyo? At sir, dito sa Maynila, sir, may mga allowance pa po ba ang ating kapulisan ngayon? Sa ngayon po, wala po. Wala. Opo. Galing sa mayors. Opo, dahil alam ko po